na sorpresa nga yung marami kaninang umaga dahil sa biglaang pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Isang araw yan matapos sabihin ng Office of the Ombudsman na posible ngayong linggo nila kakasuhan ng pandarambong si Marcoleta na isang kasapi ng iglesia at tatlong iba pa. Yun po ay binigay, donasyon yun sa pagtakbo niya noon sa pagiging senator dahil hindi po biro ang tumakbo sa pagiging senator dahil lilibutin mo yung buong bansa eh. Kung wala kang pera, paano yun? Diba? O, ang nagbigay sa kanya ng pera, private citizen yun. Diba? Sa inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na ang isinasagawang kilos protesta ay sumasalamin sa matagal na niyang pananaw kaugnay ng anyay mahinang pamamahala at kabiguang kilalanin at tugunan ang mga problema ng bansa. Ayon kay VP Sara, sa kabila ng nararanasang hirap ng mga Pilipino, dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, maging ang kawalan ng maayos na trabaho, tila hindi pa rin ito walang bitaw. Kayo mismo mga insan na nanonood sa akin, kung napapanood nyo man ngayon to, sabihin nyo nga sa inyong mga sarili, sabihin nyo nga, nararamdaman nyo ba talaga ang pag-unlad ng ating bansa? Ramdam nyo ba na pag-angat ng ating bansa? O ang nararamdaman nyo lang yung naghihikahos yung ating bansa? Pagpipilitan niyo yung plunder case na yan na tinanim nyo lang, alam na maraming tanim lang talaga yan. Permisyon. Paano magkakagulo yung bansa nyo lang yun. At ikaw, Bongbong Marcos Jr., malapit ka ng buwaba. Nararamdaman ko na magiging kagaya ka talaga ng tatay mo. Tama. Kung paano napatalsik sa Malacanang. So yun mga insan, magandang araw sa atin lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik. At eto, pag-usapan natin ang ginagawa kasi nilang panggigipit kay Senator Marcoleta. Kaya yan tuloy, yung INC at iba pang mga grupo nagsama-sama po para tutulan yung mga panggigipit na ginagawa nila kay Senator Marcoleta. Huwag nyo na kasing babaliktarin yung mga pangyayari. Hindi yung gustong papanagutin yung mga kurakot dito sa bansa, yung nangunguna para sa pag-imbestiga sa flood control anomaly na yan, yun pa yung babaliktarin nyo. Alam nyo kasi yung mga galawan nyo, huling-huli na yan at kitang-kita na yan ng majority ng taong bayan. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga kumakalat online dahil sa dami ng trolls dyan, mga binabayarang trolls na sinasabi nila na okay yung mga pinagagawa ninyo, na nasa tamang landas kayo. Malalaki lang talaga ang tama nyo. Diba? Huwag nyo nang ipilit yung mga pambubudol nyo sa taong bayan dahil hindi na talaga uubra yan. Alam na po nila yung mga karakas ninyo. Na kapag hindi pumapabor sa inyo, na kapag hindi ninyo kakampi, syempre babaliktarin nyo at gigipitin nyo para umanib sa kulto ninyo. Kulto no, mga insan. Ayun naman talaga yun Biruin nyo lahat ng mga tumalikod doon sa tamang landasin para buwagin yung mga korupsyon dito sa ating bansa. Biglang nawalan ng kaso. Di ba? Dati sinasabi nila may kaso na si ganito, may kaso na si ganyan. Tapos nung bumaliktad na, umanib na sa kanila, biglang nawalan na ng kaso. Di ba? Kaso-kasuhan na lang ngayon. At yung tao, at yung mga tao na tumututol at lumalaban ng pilit sa kanilang mga pinagagawa, ayun pa yung kinakasuhan ngayon. Diba? At eto nga, pahayag ni Boying nakaraan na nakasuhan ng plunder itong si Senator Marcoleta. At ano lang po for your information lang po, mga insan, si Senator Marcoleta po ay isa rin pong miyembro ng INC na napakalaki pong religious group dito sa ating bansa. Yung INC, mga insan, hindi po makikialam yan sa politika. Diba? Ang gusto lang nila is yung katotohanan at tamang pamamalakad dito sa ating gobyerno. Diba? Hindi po yan katulad ng mga ibang political group na magulo. Diba? Yung pare na nakikialam sa mamamalakad sa gobyerno at mas kinakampihan pa yung mga durugista at yung mga nagbebenta ng mga pinagbabawal na kit-hitin nila.
Diba? Kaysa doon sa mga tao na lumalaban ng patas. So, eto, tatlo pag-usapan natin mga insan, tatlo gagawa natin ng reaction pagsama-samahin natin dito is yung una, yung sinabi ni BP Sara patungkol dito. Tapos yung yung pagrarally nga ng INC diyan sa EDSA. Kahapon nangyari yun June 30, mga insan, grabe po. Ang dami, sobrang dami po ng tao. Lahat po ng mga dumaan doon sa EDSA, medyo may iba, marami, may iba po, marami tuloy. May iba na medyo nainis dahil siyempre nga na-traffic sila, hindi nakauwi. Pero yung iba na-amaze dahil grabe pala talaga pag kumilos ang Iglesia ni Cristo. Talagang may po sila, may direction po sila at talagang gagabayan po nila. At wala po nagutom doon mga insan. In fact, may mga pa nga daw may mga kakamping ba yan? Kakang dilawan, di ba? Na nagrarally-rally doon tapos ang nagpakain pa daw ang mga DDS na which is tinitira ng mga ibang bayarang vlogger. O, siyempre, isama natin dyan yung sinabi yung rally pakita natin. And then, bigyan din natin yung reaction ni Pips TV doon sa ginawa nga nito ni Boying Rimulya. So, eto mga insan, panoorin natin yung video na pagrarally nga ng INC, pagtipon-tipon doon sa EDSA. Grabe, sobrang dami po talaga nila mga insan at talagang alam nyo yun, yung nakakatayong balahibo na parang mai-imagine mo, ito na ba yun? Ito na ba yung EDSA People's Power Revolution ulit? So, sobrang dami ng tao. Pero, naging naman, okay, sa tingin ko okay naman na yung may iba lang talagang parte, meron nagkakatulakan, hindi natin alam kung anong reason ng mga insana, pero sa kabuuan, maayos at smooth naman. So, eto, panoorin natin to mga insan. Kaso, sinasabi daw, wala daw permit Isang araw lang matapos i-anunsyo ng Ombudsman na malapit ng kasuhan si Senador Rodante Marcoleta, sumugod sa EDSA ang mga miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo bilang paghayag ng suporta sa mambabatas na kanilang kasapi. Pero ang kilos protesta walang permit at nagdulot ng matinding trapiko. Para sa detalye, pa ba ng permit yung ganyang malawakang inabot na ng gabi ng mga rallyista sa may White Plains Avenue sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City. Lalabas lang sila at magbibigay ng suporta na Iglesia ni Cristo. Ayon sa kay Senator Marcoleta na kanilang kaanib, di ba? As of 6 p.m. Wala pa ba ng permit yun? Hindi mo sila magugulo. Dumalo dito sa kanilang kilos protesta. Sabi ng ilan sa mga nakausap nating mga dumalo dito sa rally ay pwede silang magpalipas ng gabi, handa silang hanggang bukas ay nandirito o hanggang sa walang nagpapaalis sa kanila dito sa venue. Tila nasorpresa nga yung marami kaninang umaga dahil sa biglaang pagtitipon ng mga miyembro ng INC. Isang araw yan matapos sabihin ng Office of the Ombudsman na posible ngayong linggo nila kakasuhan ng pandarambong si Marcoleta na isang kasapi ng iglesia at tatlong iba pa. Kaugnay ito ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 billion peso campaign donations mula sa iba't ibang pribadong tao para sa eleksyon. Sa video ng Quezon City Police, nagkagirian ng mga pulis at rallyista kaninang umaga. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, apat ang arestado dahil sa tensyon. Meron daw kasing mga rallyista na nuntok ng pulis at ang iba nagtutulot umano ng gulo. Sa panayam kaninang hapon sa NCRPO, sinabi nila hindi agad-agad mati-disperse yung mga nagrarally dahil wala raw direktiba na ganito mula sa mga otoridad. Nagulat lang kayo dahil madami. Protesta na nagkakagulo ang mga tao at walang permit, agad silang pinapaalis. Sabi kanina ng NCRPO, patuloy ang negosasyon ng pamunuan ng INC at mga pulis. Pero hindi lang sa seguridad ang issue, maging mga yung hindi sumali sa rally ay apektado. Nakabalandra ang malalaking sasakyan sa kalsada kaya ang ilang private vehicle sa EDSA busway na dumaan dahil sa tindi ng trapiko at mapa-southbound o northbound man, matindi ang trapiko na sinapit ng mga biyaherong papasok pa lang sa trabaho. Ang estudyanteng si Kanapi na miyembro ng INC na dumalo
Malos Rally, humingi ng paumanhin sa mga naperwisyo pero sana raw maintindihan ng publiko ang kanilang mensahe. Si Darlo Cordero na miyembro rin ng INC tinigil muna ang negosyo ngayong araw para makiisa sa protesta kasama ang pamilya. Ngayong laban po na to na gusto po namin ipanawagan sa pamamahala, sa mga pamahala ng gobyerno ng Pilipinas, hindi lamang po laban po namin, kundi laban po natin itong lahat. Sa future po namin mga kabataan, lalo na sa future ng mga kabataan talaga. pagdating po sa susunod po na henerasyon. Nasasaktan kami sa nasa nababasa, nakikita. Yun ang dapat tularan, yung kabataan ganyan, na nasa tamang landasin. Yung sa ibang kabataan na Masakit sa amin yun eh. Kasi namumundok sino yung kalaunan. mga lumalaban sa korupsyon, sila yung inuunang Tama. Sino lumalaban sa korupsyon? ang Yung mga kilalang may kaso kaalyado at ni kumukulong. Marcoleta, kabilang dyan si Senador Alan Peter Cayetano na nagsalita sa harap ng mga nagpoprotesta. Gayun din si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na kasama sa posible ng kasuhan ng Ombudsman ngayong linggo. Hindi ako magtatago. Grabe. Noon pa hindi ako nagtatago. Sinasabi ko sa nila, hindi sila mananalo. Pwede lang ako makulong, hindi ako magtatago. Lalaban ako at kung kaya ko pa magsalita na magsalita, magsasalita ako laban dito. When I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds. Pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience. Hirit pa ni Cayetano, inaasahan na raw nila ang mga kaso laban sa kanyang mga kaalyado. Sabi Yun niya pa, talaga. lahat raw sila ay umunoy quote on borrowed time. Mensyo, buong maghapon ay hindi natin nakita dito si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Cayetano, hindi niya pa umano nakakausap si Marcoleta. Pero sabi ni Cayetano, no, Tama yun, huwag siyang lumantad dito nun, isa pa rin kidnapin ang din siya. kaalyado na si Senadora Tago Amy din siya, Marcos. bigla. Sabi naman ng tagapagsalita ng INC na si Edwin Zabala, hindi umano tutol yung grupo doon sa pagpapatupad ng batas. Pero Tama. kontra sila kung babaluktutin ito. Sa Yun ang mention mo, sabi rin ng pinakamabigat dun, kung GCPD, babaluktutin. ay nakakuha na ng permit ang INC para sa extension ng kanilang pagtitipon bukas July 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At yan muna ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Medyo. Yun. Maraming salamat, Lance Mayco, nag-uulat live mula Quezon City. Grabe yung mga insan. Di ba nakita niyo sa gano kadami? Pero ang dami rin talagang napurwisyo. Pero ang pinagmulan talaga na punot dulo niyan mga insan, itong ginagawa nila kay Senator Marcoleta. Di ba? Yung lumalaban sa korupsyon, yun yung kakasuhan nila. At take note na mga insan na, di ba? Yun po ay binigay donasyon yun sa pagtakbo niya noon sa pagiging senator dahil hindi po biro ang tumakbo sa pagiging senator dahil lilibutin mo yung buong bansa eh. Kung wala kang pera, paano yun? 'Di ba? Oh, ang nagbigay sa kanya ng pera, private citizen yun. 'Di ba? Pribadong tao yun. Pribadong tao din si Senator Marcoleta noon dahil wala pa siyang hawak sa panunungkulan. Oh, paano magiging plunder yun? Diba? Sa tingin ko lang minsan, paano magiging plunder? Talagang mabigat pa yung kinaso nila. Nung Nobel pa talaga. Para hindi makapagpiyansa si Senator Marcoleta at hindi makalabas sa kulungan. Dahil nga, wala nga piyansa yan. Siyempre, mapuputol yung pag-iimbestiga niya. At higit sa lahat dyan, mababalian yung panig ni VP Sara Duterte. Diba? Doon sa magiging impeachment trial. Yun lang naman ang gusto nun. Kaya nga hinahabol nila, di ba? Sinasabi nung iba, 13 na lang ang kailangan bumoto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Si Tulfo naman sabi, 15 lang. Kumbaga tinatanggal na nila yung karapatan ng mga ibang senator doon. Wala silang respeto sa mga taong bumoto sa mga senator na yan. Hindi naman sila natanggal. Oh. Nakulong, oo. Eh si Senator Bato, lalong hindi rin tanggal. Eh paano nga naman lulutang yun? Eh kung kidnapin siya, dalhin din sa The Hague, Netherlands. 'Di ba? Eh parang pakiramdam na po kasi natin parang nagiging aso na tayo ng mga banyaga eh. 'Di ba? Parang papunta na tayo doon sa gusto nang ibenta yung bansa natin sa mga banyaga, parang gano'n na po ata eh. Dahil sila na yung masusunod, sila na yung may batas, sila na yung lilitis sa mga tao dito eh. Oh, 'di ba? Kung may kasalanan dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, litisin. 'Di ba? Eh pinagmamalaki nila na maganda na yung takbo ng
ng justice system dito sa ating bansa dahil sila na nga daw mamuno eh. O dito niya nakasuhan, bakit kailangan niyo padalhin doon sa Dahig Netherland? Kaya iba ang pananaw ni VP Sara Duterte dito mga insan, iba. Ito, panoorin natin yung sinabi niyo. Hindi na usaping politikal ang Tama. nangyayari ngayon. Tama. Ito ang pananaw ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagtitipon ng isang religious group sa EDSA. Sa inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na ang isinasagawang kilos protesta ay sumasalamin sa matagal na niyang pananaw kaugnay ng anyay mahinang pamamahala at kabiguang kilalanin at tugunan ang mga problema ng bansa. Tama. Ayon kay VP Sara, Alaki. sa kabila ng nararanasang hirap Yes, ng mga yun. Pilipino dulot ng pagtaas ng Eh. presyo ng mga bilihin at serbisyo, maging ang kawalan ng Magkaroon maayos ka ba na naman ng trabaho, presidenteng tila hindi pa rin ito walang dalaw, nararamdaman ng walang Pangulo. bitaw, ika nga eh. Dagdag pa nito na sa halip na harapin ay mas pinipili ng administrasyon Ang na alam lang ng patahimikin administrasyon, ang mga gupitin naglalantad yung mga ng mga kumakalaban hamong sa kinakaharap ng bansa sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Tama. Tila isa yan. ginagamit din umano nito ang justice system upang maipakulong ang mga individual na naglalakas loob tumuligsa at Tama. batikusin ang umano'y korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang, pati na rin ang mga kumukwestiyon sa kakayahan ng administrasyon o ng Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang mga naturang aksyon ay nagdudulot ng pangamba sa totoong estado ng malayang pagpapahayag, demokratikong pananagutan at ang lumiliit na espasyo para sa lehitimong hindi pagsang-ayon sa politika. Ipinunto na rin niya na ang mga kabiguan ng Pangulo na mamuno ay nagbunga ng lalong mapang-aping political environment. Sa huli, sinabi ni VP Sara na ang gobyernong tinatapatan ng pananakot ang mga kritisismo ay maituturing na kabigo ang protektahan ang demokrasyang sinumpaan nitong poprotektahan. Tama. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Yun talaga Diyos yun. ang aming sandigan, serbisyo. Yun talaga yung mga insan. Hindi niya kayang protektahan yung ating bansa. Hindi niya kayang protektahan yung mga mga ordinaryong mga Pilipino. Wala siyang ginagawang maayos na programa. Wala siyang, kumbaga, wala tayong makitang direksyon kung saan niya dadalhin yung Pilipinas. 'Di ba? Maliwas yan mga insan eh. Sa lagi nilang sinasabi. Hindi ko alam kung saan planeta, saan dimension, sina Claire Castro at itong si BBM kasi sinasabi nila ang daming proyekto daw, makikita nyo naman dyan ang pag-unlad daw ng Pilipinas. Saan banda? Kayo mismo mga insan na nanonood sa akin, kung napapanood nyo man ngayon to, sabihin nyo nga sa inyong mga sarili. Sabihin nyo nga, nararamdaman nyo ba talaga ang pag-unlad ng ating bansa? Ramdam nyo ba na pag-angat ng ating bansa? O ang nararamdaman nyo lang ay yung naghihikahos yung ating bansa? Di ba? Minsan nga nakakatawa na yun lang yung iba, ginagawa na lang katatawanan yung problema natin. Meron ako napanood sa Facebook mga insan ha. Hindi mo natin alam kung content lang yun o ano, basta sabi ng teacher eh. Saan makikita, ano ang capital ng Pilipinas? Sumagot yung bata, ma'am, wala ng capital ng Pilipinas, naubos na. Ultimo bata, nalaman nila, alam na nila, na wala ng pondo ang Pilipinas. Ang gobyernong ito wala na, naubos na. Kaya nga nagbebenta na tayo ng ari-arian natin eh. Pero ang tanong, yung pinagbentahan, saan ba napunta? Ano ba nangyari? Meron bang proyekto? Di ba? May naramdaman ba kayo na proyekto na pinagamitan ng pondo na yan na sinasabi nyo? Di ba? Oh. Wala. Yung iba siyempre natutuwa, meron kaming paayuda. Makakatagal ba yung paayuda na yan? Hindi ayuda ang kailangan ng tao eh. Yung pangmatagalang pagkukunan ng pinagkakitaan, matagalang pagkukunan ng kakainin ng sambayan ng Pilipino. Hindi palaging yung mga oligarko lang at mayayaman yung kikita at mananamantala dito sa pataas presyo na nangyayari dito sa ating bansa.
Ang mga mahirap talaga maging mahirap sa Pilipinas, mga insan, sa totoo lang. Dahil sobrang hirap ka na, pinapalubog ka palalo. Lugmok ka na, pinadadapa ka palalo. Ang mga mayayaman, yung mga mayaman na mas lalo pang yung mayaman sa paghihirap ng mga yung mga ordinaryong Pilipino at naralitang tao. So ito mga insan, bigyan din natin ng reaction yung pananaw dito o yung ginawa ni Boying Rimulya kay Senator Marcoleta. Ito ay galing sa channel ni Pips TV, mga insan, at balikan lang po natin. Si Pips TV po, idol ko yan. Siya po yung dahilan kung bakit po ako nagbablog ngayon. Inspired po ako sa kanya at siyempre parang gaya-gaya na rin ako sa kanya. Gusto kong ibahagi yung aking saloobin, yung aking reaction sa nangyayari. At nung time na yun, sabi ko, paano ko gagawin yung nakita ko si Pips TV? At yun, doon ako nakakuha ng idea kung ano gagawin. Minsan nga, video niya pa ginagamit ko eh. At sorry, minsan Pips TV, kung yung clip mo na yung ginagamit kong materyales sa aking reaction video. At naibad po yun. Pasensya na po. Sobrang, sana po, mabigyan tayo ng pagkakataon na magkita. Idol po talaga kita, Sir Pips TV. So ito, panoorin natin yung sinabi ni Pips TV dito, mga insan. Nalalapit na ang pagbagsak mo, Marcos Jr. Diba, pati- Ito yung pati ginawa mong microphone mo. kalokohan sa administrasyon mo. Pareho sa akin. Ito yung bagong Pilipinas na Idol, eh. pinagyayabang mo. Ang gulo-gulo Pero ng original ating sa akin bansa yung sa akin, ngayon. hindi. Sige, Ito nga mga Lodi, no, dahil sa ginawa po nilang panggigipit kay Senator Marcoleta, ito po si Ombudsman Rimulya, nakakasuhan daw po ito si Senator Marcoleta ng plunder dahil nga daw po sa pagdodonate ni dating Congressman Mike Defensor. Anak ng tinapay naman, oo. Huwag niyo na kami paikutin pa. Tama. Kinasuhan si Senator Marcoleta dahil nga siya po ang nangunguna dito po sa pagpapaimbestiga ng flood control. Gusto niyang Tama. takutin itong taong ito na nagmamalasakit lang sa taong bayan, pero anong ginawa ninyo? Imbis na usisain po yung flood control anomaly na yan, kakasuhan niyo pa po yung mga nagsasalita at gustong mag-witness dito. O ito na ang resulta, Marcos Jr. O Ombudsman Rimulya. Tingnan mo ang kapaligiran kung gaano kagulo o ginulo ninyo ang nananahimik na taong bayan. Gantong-ganto ang nangyari sa tatay ni Marcos Jr. Tama. Si Ferdinand Marcos Sr. Ito rin, sigurado ako, ang magiging kahihinatnan nitong PBBM na to. Dahil lahat po ng mga kalukuhan pinagagagawa nila ngayon sa administrasyon niya. Biruin nyo Tama. absuelto lahat basta ka-anim po nitong Marcos administration. For me, Pero yung mga wala kumagalawan, kaso. lahat po nagkakaroon ng kaso. Non-bailable pa ang gusto po nilang itanim dito kay Oo. Senator Marcoleta. Ah, makulong lang ito pa, talaga. kay Mike Defensor din po, mga Lodi. Gusto rin po nilang non-bailable. Di ba? Ang lupit. Etong administrasyon na to ay Mike wala Defensor po kasi talagang hawak ni nagawa. 18 Simula Marines. po nung naupo siya bilang Para Pangulo ng hindi ating siguro bansa, makaano, kundi ang makaano guluhin na, itong maka- bansang ito. Lahat witness. po hawak na nila. Rodante Marcoleta. Ombudsman, DILG, Non-bailable mga din. kapulisan, lahat Para po ano ng na, pagsusumbungan ng ating mga hindi kababayan maka-attend Pilipino, sa mga hearing. ginawakan po nila sa leeg, mga idol. Tama. At ito pa, mga Lodi, no? Nung dati pong malayang nakakapag-rally dyan sa Menjola, Ligarda, para po maisigaw ang hinahing ng ating mga kababayan Pilipino. Barikadang-barikada po yan ngayon sa panahon ni Marcos Jr., mga Lodi. Bawal ka po magreklamo sa kanyang administrasyon. At eto nga, mga Lodi, no, ang pinakakawawa rin dito, ang ating mga kapulisan. Kung nakikita niyo po sa video, naman, tama. nagiging utusan lang po sila nitong Wala silang magagawa. na kahit May ayaw po nila hierarchy yung yan, ginagawa may nila, sinusunod ayan silang po, utos, mga ito. dahil kailangan po nila nitong trabaho na ito. Natatakot po sila matanggal sa serbisyo kapag hindi po sila sumunod. Tanungin niyo po yung mga kapulisan. Tanungin niyo po yung mga kasundaluhan. Yung mga nakikinabang lang po talaga sa administrasyon ni Marcos Jr. yung nasa itaas lang. Sila nakakatanggap ng mga mali-malitang pera na di umano daw po ay pinadala dito sa mga opisyal ng gobyerno, kongresista, senador. Pero yung mga nasa ibaba, mga Lodi, na sila po ang nagpapakahirap para pumigil dito po sa nagkaagulong mga kababayan nating Pilipino. O ito, pakinggan niyo po ito, si Attorney Respicio, mga Lodi, nandyan po siya sa EDSA. Andito ako sa EDSA Hmm, in support of isa rin yun sa mga Marcoleta, lodi. baby! Galing Hindi yan. tayo papayag. Na-arrest na si Senator Marcoleta dahil lamang pinamunuan Aga norte din siya ang ngayon. investigasyon laban sa flood control. Wala. Hindi ko tayo papayag. Nandito tayo libo-libong tao na ang nandito sa EDSA at hindi kami aalis dito hanggat hindi ninyo iatas ang plano ninyong arestuhin ang aming favorite
Okay, very good. Ay, ganun. Ang galing na talaga. Yan pa lang mga lodi kay Senator Marcoleta pa lang Oo, nagkagalito totoo na yan, po ang totoo yan. ating mga kababayang Pilipino, What lalo more? na po ang pamunuan ng What INC. more, kung? Paano na lang po Yan. kung kay VP Sara nila Yan ito talaga ginawa, yan. nasapilitan po nilang ipa-impeach Sa dahil pool. wala po siyang nalabag na batas sa ating bansa. Pero dahil nga po kagustuhan po nitong administrasyon na Sa to, pool kayo dyan. pinipilit po nila, binibend po nila ang law para sa kanila po pumabor ang lahat. Yan po ang nangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Subukan niyo po talaga si VP Sara Duterte na sa pilitang ipa-impeach. Hindi lang ito ang mangyayari. Kaya kung ako sa iyo, Boying Rimulya, mag-isip-isip ka na kung talagang pagpipilitan niyo yung plunder case na yan na tinanim niyo lang, alam na maraming tanim lang Tanim talaga lang, yan. permisyon. Lalo magkakagulo Gagawa yung bansang niyo ito. lang yun. At ikaw, Bongbong Marcos Jr., malapit ka nang bumaba. Nararamdaman ko na magiging kagaya ka talaga ng tatay mo. Tama. Kung paano napatalsik sa Malacanang. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Abangan pa po natin ang mga maiinit na balita. At kahit anong mangyari mga Lodi, Duterte pa rin kami hanggang dulo. Duterte pa rin hanggang dulo, mga insan. At eto lang yan, tandaan nyo ang ugali ng mga Bisaya, gaya nga ng sinabi ni VP Sara Duterte, dawat-dawat lang mi. Dawat-dawat lang isa, pero makabaws gani mi. Yan ang sinasabi niyan. Antayin nyo yung pagbawi. Di ba? Doon din naman talaga papunta yan. Sinasabi ko nga sa inyo mga insan, kahit hindi si VP Sara Duterte ang kumandidato at magpresidente sa 2028, kung magtagumpay sila kung magtagumpay sila sa impeachment at nagawa nila lahat talaga ng pagbebendalo, sige, bigyan na natin kunwari naalis si VP Sara Duterte. Yung papalit saan niya? Diba? Mag-alis man kayo ng isang tao sa hanay ng mga Duterte, may papalit dyan. Dahil hindi naman sila yung masusunod yung taong bayan eh. Majority ng Pilipino ang masusunod. Tandaan niyo yan. Kaya meron talagang pagkakataon na bababawian at babalik sa inyo lahat yung mga pinagagawa nyo dito sa ating bayan. So yun mga insan, maraming salamat sa inyong panonood at syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ilalabas natin. Huwag matakot mga insan mag-subscribe, libre lang naman yan. Wala pong bayad yan. At syempre, huwag niyong kalimutan bisitahin yung ating Facebook page at TikTok. Maraming salamat sa inyong panonood mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.